Ayan, sige, batiin mo naman yung katabi mo. Salamat sa Diyos, andito ka ngayon. Amen. Nabe-bless ako kasi andyan ka. Ayan. Ayan. So, kumusta po kayo? Mabuti. Pabuti ng pabuti. Amen. Paganda ng paganda. Payos ng payos. Amen. Pangat ng pangat. Payaman ng payaman. Amen. Palakpakan Lord ng payaman ng payaman. Amen. Pabanal ng pabanal. Ayan, so welcome po sa mga bago pong naka-attend po dito sa aming panambahan sa Jesus the Anointed One Mandaluyong. Ayan. Ito po ay pamilya po tayo dito. Wala po tayong pinag-uusapan dito kundi si Jesus lamang. Amen? So hindi po relihiyon. Ang ating pong topic lamang po dito ay ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon, si Jesus po. Amen? So bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay mag-pray. Panginoon, maraming salamat po this morning, O God. Alam po namin, Panginoon, kanina pa ang iyong presensya ay nasa aming kalagitnaan. Salamat po sa banal na Espiritu na patuloy na nananahan sa aming mga puso at sa aming mga buhay. At kikilos ngayon this morning ang iyong presence, ang Holy Spirit, O God, malayang kumilos, O God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Nag-expect kami ng magagandang bagay, mabubuting bagay, Lord, na patuloy mong ginagawa at gagawin pa, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Kami po ay hindi na gaya ng dati. Kami po, Panginoon, ay binabago mo araw-araw. Maraming salamat po, Lord. Ipinabalik namin sa inyong papurit pagsamba. Inaangkin namin ng katagumpayan. In Jesus' name, amen, amen. Ayan, so sabay-sabay po tayo. I-recite po natin ang Luke 4:18-19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Si Jesus po ang ating Panginoon po. Siya ang the Anointed One. Amen? Amen. Next, ang ating pong culture. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am partner of something big. I am partnership with Christ. And I am not extreme. Yan. So, meron po tayong kultura po dito sa ating, sa JA1 Mandaluyong. Ayan, so, sa mundo pong ito ay nalagi po ang inuuna ay ang ating mga sarili. Para bang laging ako, ayan. Ipinapaalala ng Diyos na mas makapangyarihan ang kanyang biyaya kaysa sa pagmamataas. Ayan, kaya po ang ating topic this morning ay grace over pride. Ayan. Ito po ay connected sa ating pong team ngayong buwan about righteousness. Amen? Ang sabi po dyan sa James 4:6, God opposes the proud but shows grace to the humble. Ayan. So biyaya higit sa pagmamataas. Amen? Mahalaga po ito. Ito po ay basic ng ating pag-uusapan, pero kung mamimiss po natin ito, sobra po ang mawawala sa atin. Amen? Kaya mahalaga po maunawaan natin ano ba yung grace at ano po ba yung pride. Ayan. So, danger po ng pride. Ang pride po ay may danger. Ayan. Sabi po diyan sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction and a haughty spirit before fall. So, ibig sabihin po, talagang ang pagmamataas walang ibang pupuntahan kundi ang pagbagsak. Ayan. At may danger po yan. Ang danger niyan, self-reliance over God. So, iniisip ng pride na kaya na niya kahit wala ang Diyos. Ayan. Wala naman po dito niyan, ano? So, lahat po tayo ay laging iniisip po natin ng ating Panginoon. Broken relationships, ayan. Kapag nakakaranas po tayo ng lagi kang may kaaway, lagi kang may kagalit, lagi kang may hindi kasundo, baka dahil sa pride yan kasi nagkakaroon ng away at mahirap magpatawad. So, ito po yung danger kapag marami po tayong pride. Chicken. Ayan. Ayan. Spiritual blindness. Ayan. So, dahil sa pride, hindi natin nakikita ang sarili nating kasalanan at ang ating pangangailangan sa Diyos. So, ito po yung mga danger na kailangan nating maunawaan na kapag ang isang tao ay puno ng pride, wala pong pupuntahan talaga kundi distraction
pagbagsak. Amen? Ngayon, puntahan na po natin yung grace. Ang grace naman po ay mayroong power. Ang sabi po sa Ephesians 2:8, "For it by grace you have been saved through faith, and this is not for yourselves, it is a gift of God." Regalo po ng Panginoon. Ngayon, ano naman yung kayang gawin ng grace sa ating mga buhay? Ang una po ay undeserved favor. Ayan. Ano po ba yung undeserved favor? Kapag sinabi nating undeserved favor, ang grace ay pagmamahal ng Diyos na hindi natin kayang bayaran at hindi natin kayang bayaran o hindi natin kailangang bayaran kasi binayaran na ng Panginoon. Undeserved tayo pero binigyan tayo ng pabor ng ating Panginoon. At ang isa pa rin po ang kapangyarihan ng grace is freedom from striving. Yung bang hindi natin kailangang patunayan ang sarili para mahalin tayo ng Diyos. Meron kasing sasabihin natin, kailangan kong gumawa ng maganda, kailangan kong i-prove yung aking sarili, pero hindi mo na kailangan gawin kasi ito po yung kapangyarihan ng grace na hindi natin kailangan mag-strive, amen, na gumawa ng kalugod-lugod sa Panginoon kasi ginawa at tinapos ng lahat ng Lord. Ang sunod po is strength in weakness. Ayan. Kapag mahina tayo, mas nakikita natin ang lakas na tulong ng Diyos. So ito po yung mga kayang gawin ng grace sa ating mga buhay at mahalaga pong maunawaan natin ito. Sabi po ni C.S. Lewis, sabi po doon, "Grace which is not a sort of insurance policy against our faults. It is a new life." So yung grace daw po ay pinagmumulan upang magkaroon tayo ng magandang buhay. Amen? Amen. So next slide po, ang ating pong pag-uusapan ay manggagaling lamang po dito sa Lucas 18:9-14. Ayan. So yan po yung talinhaga ng Pariseyo at ng maniningil ng buwis. Ang sabi po doon sa verse 9, sinabi rin niya ang talinhagang ito sa mga taong matuwid sa tingin ng sa sarili na hinahamak naman ng iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseyo at ang isa'y maniningil ng buwis. Sabi niyo nga po, Pariseyo at maniningil ng buwis. Sino kaya tayo doon sa dalawang iyon? Ayan. Next po, sa verse 11. Tumayo ang Pariseyo at nanalangin ng ganito, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba ng mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya, o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito." Ayan, nagturo na. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ako ng aking 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Oh, ang galing ano. Kung titingnan mo, ay talagang napakabuti nung ginagawa nung Pariseyo. Pero doon tingnan po natin doon sa verse 13. Samantala, ang maniningil ng buwis naman ay nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Oh, talagang hiyang-hiya. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseyo, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay binababa at ang nagpapakababa ay tinataas." Amen? Sige po, palakpakan natin ang Lord. So ngayon, naiintindihan na natin kung saan tayo dun sa dalawa. Taas ang kamay ng mga Pariseyo. Wow. Ang mga maniningil ng buwis. Amen. Ang Pariseyo po ay galing sa salitang Hebreo na peroshim. Ayan. Ang ibig sabihin po ay hiwalay or set apart. Ayan. Inihiwalay nila ang sarili nila mula sa mga bagay na itinuturo nilang marumi o hindi banal. Oh, talaga palang mga righteous itong mga Pariseyo, mga set apart. Madalas silang binabanggit ni Jesus. Bakit? Dahil sila ang pinakamalakas na relihiyon na nakaka-impluensya nung panahon ni Jesus. Ayan. Sila rin ang halimbawa ng relihiyon na walang puso. Ayan na nga. Ng pride na nakatago sa kabanalan. Na nagkukunwaring tinatabunan ng tunay na pagsunod sa Diyos. Pagkukunwaring tinatabunan ng pagsunod sa Diyos. Madalas po silang binabanggit ni Jesus, hindi para i-condemn, kundi para gisingin tayo. Yan. Madalas po silang binabanggit ni Jesus, hindi para pintasan o i-condemn,
pero para paalalahanan tayo. Sabihin nyo nga po, paalalahanan tayo. Ayan. So number one na point po natin for this morning, ang pride ay umaasa sa sarili, hindi sa Diyos. Yan, ito na nga. So yung pride pala ay umaasa sa sarili, hindi sa Diyos. So ulitin po natin yung sinabi doon sa verse 11, tumayo ang Pariseo, nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sapagkat hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya, mga ngalaw niya o kay katulad ng maniningil ng buwis na ito. Nag-aayuno pa ako, nagbibigay ng aking tithes. Ayan. Ang Pariseo po ay pinagmalaki yung kanyang sarili. Inihambing pa po yung kanyang sarili sa iba. Ayan. So huwag kayong maghahambing ng iyong sarili sa iba ha. Ayan. Huwag niyo sasabihin, magaling ako sa iyo. Huwag po kayong magko-compare. Amen? Hindi humingi ng awa dahil pakiramdam niya okay siya. Ito po yung tao pong mataas o may pride. Lagi niyang iniisip na okay ako. Okay ako. Ayan. Ang pride nila ay naglalagay ng tiwala sa sariling kabutihan, hindi sa Diyos. Ayan. So, i-compare po natin. Next slide po, i-compare po natin. Ang pagmamataas po ng Pariseo, wala. Yan. Yan, may naka-overlay. Yan. Ang pagmamataas po ng Pariseo, inihambing niya ang sarili sa ibang tao, hindi sa Diyos. Yan. Ipinagmalaki niya ang kanyang mga ginawa. Yan. Sarili niya ang pinapakinggan niya, hindi ang Diyos. Umaasa siya sa sarili kaysa sa Panginoon. So ito po yung ginawa ng Pariseo at ito namang nasa kanang part ay paano lumalabas yung pagmamataas sa ating kapanahunan ngayon. Ayan, tingnan natin. Check. Ayan, check. I-check natin yung ating mga sarili. Ayan. Mas nagtitiwala sa sarili kaysa sa Diyos. Wala dito nun. No? Puro tayo nagtitiwala sa Diyos. Walang nagtitiwala sa sarili. Amen? Amen. Ayan. Mas hinahanap ang papuri ng tao kaysa sa Diyos. Wala naman dito. Yung palakpakan niyo ako. Ang galing ko. Wala naman dito ang gano'n, di ba? May pumalakpak ka. Ito po yung lumalabas yung pagmamataas ngayon. Ayaw humingi ng tulong o umami ng kahinaan. Ayan, ito na nga. Na kahit ikaw ay may problema na, ayaw mo pang humingi ng tulong. Ayan. Ano pa? Inaangkin ang biyayang galing sa Diyos. Amen? Kaya ako naging ganito ay dahil sa galing ko. Kaya ako nakapagtapos ay dahil sa aking paghihirap. Kaya ako na-promote ay dahil sa aking galing. Ayan. puro akin. So ingat po kayo dun ha. Ingat po. Ayan, puro akin. Ayan, yun po yung paano lumalabas yung pagmamataas sa ating kapanahonan ngayon. Ayan. Sa Proverbs 16:18 po ay, ang sabi po ay ganito, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak at ang pagmamataas na isipan ay ibabagsak. Ayan. So ang pagmamataas daw po ay parang taong may sakit at ayaw daw pong magpatingin sa doktor kasi iniisip niya na malakas pa ako. Ayan. So kapag ang tao daw po, ang isang tao ay may pride, tulad daw po siya ng isang taong may sakit na hindi ko naman kailangan ng doktor na tumingin sa akin. Kaya ko naman. Diba? So lahat na kapag daw po may pride, ay hindi ka talaga gagaling. Kapag ikaw ay may sakit, hindi ka nagpatingin sa doktor na nag-aral para sa ganung larangan, ay hindi ka gagaling. Amen? Ako po ay may experience. Siguro mamaya sasabihin ni Jed sa bahay, Papa naman, bakit mo sinabi yan? Naku, tuwi po kami tao sa amin. Mag-uwisan ako nagtuturo dito ay napapasobra. Kinukorek ako dyan. Papa naman, dapat di mo na sinabi. Ayan. Ako po ay nagkasakit sa balat, tagal na naman po, mga 2 to 3 years na. Magaling na ngayon. Ako po ay nagkasakit sa balat at medyo nakakahiya po yung pwesto. Dito po sa puwet at sa singit, malapad, nakangati.
At pinahirapan talaga ako, years, matagal na panahon po. Ang ginagawa ko, bumibili lang ako sa pharmacy nung yung anti-fungal na cream. Nawawala, naiis naman, kaya lang ay hindi talaga siya talagang gumagaling. At pag kumati na, sobrang kati na, lumalapad dito. At nakakahiya. Alam niyo po, kaya po ako hindi nakakapagpa-check up. Nakakahiya. Bakit? So talagang hindi ko na po kinaya. So doon naman po sa Medical City, sa may SM, so tumingin po ako ng schedule ng derma, ay babae pa naman. Naku, babae, nakakahiya. Sabi ko, magpapacheck up po ako kasi po nangangati po yung dito po. Sabi nung derma babae, patingin nga, iyan na ka sinasabi ko. Wala, ibababa mo yung puwit mo, ipapakita mo lahat. Nakakahiya. Pero kailangan mong gawin nyo kahit nakakahiya kasi kailangan mo ng doktor na tumingin. Ayan na nga, so ipinakita ko sa doktor, ayan, sinilip. Nako, pagkakita, alam na agad. So ito ang ginumin mong gamot, ipahid mo, gawin mo ng 2 weeks. Ayan, niresetahan na ako. So siyempre, ako hiyang-hiya naman. Kahit naman hindi mo kakilala, nakakahiya naman ipakita yung puwit mo, di ba? Sino ba hindi nahihiyang ipakita ang puwit? Ayan. So ginawa ko po yung instruction. Bumili ako ng gamot, kinumpleto ko lahat. At 1 linggo na, parang hindi ko pa nararamdaman yung pagaling. So bumalik po ulit ako sa doktor. Hindi ko na sinabing tingnan nyo po. Sabi ko, Dok, tingnan nyo nga po ulit. hindi ko na hinintay na sinabi ng doktor na patingin nga. Ipinakita ko na uli. Mga second week, ganun pa rin. So para pong hindi pa gumagaling, Dok, tingnan nyo nga po uli. Ayan. So kapag pala tayo ay nangangailangan ng pagaling, talagang pupunta ka doon sa marunong. Ayan. At biyaya po ng Lord ay talaga namang gumaling na. After mga 3 weeks, wala na. Tinapos mo lang yung gamot. May iniinom ka, at may ipinapahid ka pa, ay talaga namang galing at talaga namang pong ginhawa. Aba po ay hindi ka makatulog. Very uncomfortable. Pero ngayon ay wala na. Yeah, magaling na. Sabi nga po ni Cecil, pag nakikita niya, wala nang mapa. Ano po yung point dito? Kapag tayo po ay puno ng pride, lagi mo sasabihin sa sarili mo, okay naman ako kahit may nararamdaman ka. Hindi ko naman kailangan ng tulong ng iba. Amen? Ayan. So, ang tanong po natin sa ating mga sarili, i-check po natin, naglilingkod ba ako sa Diyos? Para sa Diyos o para sa papuri? Ayan. Kapag nananalangin ba tayo, inaamin. Kapag nagpe-pray ba tayo, lagi ang itatanong natin sa ating mga sarili na kapag tayo ba ay nagpe-pray, ay inaamin ba natin sa Lord yung ating mga pagkakamali, yung ating mga kasalanan? O ipinagmamalaki pa natin ito sa Panginoon? Na-check po. So piliin po natin ang pag-asa sa Diyos, hindi sa ating mga sarili. Amen? Amen. Number 2, ang humility ay daan para sa pagtanggap sa grace. Ayan, ito na nga po. So kung kanina yung pride ay puro pagbagsak. Ngayon, maunawaan naman natin ano ba naman yung humility. Sa verse 13 po, ang sabi po diyan, samantala, ang maniningil ng buwis ay nakatayo at nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin, isang makasalanan. So, noong unang panahon po, maaring hanggang ngayon din naman, kapag maniningil ng buwis ay medyo negative po yung tingin ng mga tao. Noong panahon po ni Jesus ay
Ang mga maniningil daw po ng buwis ay itinuturing na makasalanan, mandaraya, sakim sa pera, at traidor daw po sa mga kapwa Hudyo. Dahil ang nagtatrabaho daw po sila para sa mga Romano. So kahit mga kasamahan nila yung mga Hudyo din, ang mga tax collector daw po ay itinuturing na traidor. Ayan. Dahil nag-work sila sa mga Romano. Ayan. So kaya mababa po ang pagtingin ng mga tao sa kanila at madalas silang iniiwasan. Yun po yung mga maniningil ng buwis. Ayun. Ano po yung ginawa nung tax collector? Ayan. Ang sabi po diyan, honest before God. Ayan. Mahalaga po ito na kung tayo man ay may mga pagkakamali sa buhay, ito po yung ating gagawin. Inamin niya ang kanyang kasalanan at lumapit sa Diyos ng taos-puso. Empty hand and full heart. Ayan. So wala siyang ipinagmalaki, nagpakumbaba lang siya at nagsisi. Ayan. Undeserved yet justified. Tinanggap siya ng Diyos hindi dahil sa gawa niya, kundi dahil sa kanyang pagpapakumbaba. Sabihin niyo nga po, pagpapakumbaba. Ganun pala kahalaga po yung pagpapakumbaba. Amen? Ang sabi po sa James 4:6, God gives grace to the humble. Yan. Ang tax collector po ay hindi makatingin sa langit. Inaamin yung kasalanan at umasa lamang sa awa ng Diyos. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng hindi makatingin sa langit? Yung tax collector ay habag na habag sa sarili, dinadagukan ng dibdib at halos hindi makatingin sa langit. Ito po ay malalim na pagpapakumbaba at pag-amin sa kasalanan. Alam niya ang bigat ng kanyang kasalanan kaya hindi niya kayang tumingin sa kabanalan ng Diyos. Amen? Next slide po. Ang humility ay hindi pagpapaliit sa sarili kundi pag-amin na kailangan natin ang Diyos. Sino pong magsasabi sa ating kaligitnaan na, Pastor, hindi ko naman kailangan ng Diyos? Lahat po tayo kailangan ang Diyos. Kahit yung Pariseo, kahit yung maniningil ng buwis, lahat tayo kailangan natin ang Diyos. Ang grace po ay parang ulan. So kapag umuulan naman, syempre, kapag nagsahod ka dyan ng something, makakakuha ka ng ulan. Pero kapag daw po tayo ay puno ng pride at hindi tayo nagpakumbaba, para daw pong lalagyan na nakataob, kahit gaano kadami yung grace na ibubuhos ng Panginoon, wala kang makukuha. So kailangan daw po tayo, ang puso natin ay huwag magmataas. Ayan. Pusong magpakumbaba ang tumatanggap. Yun daw, pusong mapagpakumbaba ang tumatanggap. Ayan. Ayan, so application po sa ating mga buhay. Check po uli. So matuto tayong umamin. Huwag magtago. Ayan. Kapag may pagkakamali, i-accept. Kapag kailangan ng tulong, i-share po natin sa ating mga life group leaders. Sabihin po natin yung ating mga sitwasyon. Amen? Piliin po natin ng repentance kaysa excuses. Kapag po ang tao ay laging excuse, yun po ay pagmamataas, hindi po yung pagpapakumbaba. Lumapit sa Diyos na bukas ang puso. Tandaan po natin nito, hindi tatanggapin ng Diyos ang pusong hindi nagpapakumbaba. Bakit po hindi tinatanggap ng Diyos yung mga taong hindi nagpapakumbaba? Ang pagpapakumbaba ang tanging kondisyon para tumanggap ng biyaya, kapatawaran at relasyon sa Diyos. Yun pala naman, tapos na ang ating usapan. Ang pagpapakumbaba ang tanging kondisyon para matanggap natin ang pagpapatawad, ang biyaya at ang relasyon sa Diyos. Amen? Si Jesus nga po ay nagpakumbaba, siya po ay lagi po natin ditong iisipin na si Jesus ang pinagmumulan ng lahat, lumikha ng langit at lupa, sinasamba, pinaglilingkuran sa langit, bumaba dito at pinakamababa, gaano kababa, namatay siya para sa atin. Amen? Ngayon, kung hindi po tayo magpapakumbaba, saan po tayo pupunta? Hindi po makakapasok sa langit ang hindi nagpapakumbaba.
Sabihin nyo nga po, hindi makakapasok sa langit ang hindi nagpapakumbaba. Amen? Again, ang pagpapakumbaba ang tanging kondisyon para matanggap yung biyaya o yung grace, yung kapatawaran at yung relasyon natin sa ating Panginoon. Ngayon, ano po yung reason para magpataas tayo? Ang lahat, ano bang meron tayo? Ano bang natutunan natin? Hindi galing lang naman sa books. Ano ba yung sa experience natin? Ang Diyos na lumikha ng lahat. Simula pa nung una, siya yun din Diyos na darating. Siya yung simula at ang wakas. Amen? Kaya pong iisipin po natin talagang limitado po lamang tayo. Amen? Hindi po makakapasok ang hindi nagpapakumbaba sa langit. Hindi dahil parurusahan sila, kundi dahil ang langit ay para lamang sa tumatanggap sa biyaya. Amen? Ang langit po ay para lamang sa tumatanggap sa biyaya o sa grace. Imagine niyo kung ang mabubuting gawa ang basihan ng kaligtasan. Nako, ay puno ng mga mayayabang sa langit. Pastor, nagkita-kita yung mayayabang sa langit. Pastor Aubrey, bakit andito ka? Aba, ako ay nagpatayo ng mga 5 churches. Aba, ako ay nagbigay sa mga hirap, ganito kadami, kaya ako'y nandito ngayon. Imagine mo, Brother Mel, bakit andito ka ngayon? Sa langit. Aba, ako ay ganito. Tumulong ako sa mga hirap. Nagtatites nga ako. 20% pa. Tumutulong ako sa mga hirap. Imagine mong lahat kung para pumunta sa langit ay kailangan yung mabuting gawa, ay puno talaga ng mahiyabang doon sa langit. Ay wala. Hindi napapansin si Jesus doon. Kaya po, ang pagpapakumbaba, ito po ang susi para tayo ay pumunta sa langit. Kaya lahat ng pagmamataas, kahit gaano kaliit yan, putulin natin ito sa ating mga buhay. Again, yung grace ang kailangan nating maranasan. Amen? Kailangan natin ng Diyos para makapunta sa langit. Yan. Ang paggawa ng kabutihan ay maganda. Maganda po yung paggawa ng kabutihan. Kung ito po ay bunga ng biyaya. Pero kung puro kabutihan lang at wala po yung biyaya, ay kulang po tayo. Amen. Kung wala po yung grace ng Lord, ay kulang po. Next po, number 3. Ang grace ang nagpapawalang sala, hindi ang gawa. Ayan. Sa verse 14, sinabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang pariseyo, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay bababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi ni Jesus, ang taong ito'y umuwi na pinawalang sala, hindi dahil mas marami siyang nagawa, mas mabuti siyang tao, kundi dahil tinanggap niya ang grace ng Diyos. Tinanggap ang grace ng Diyos. Ang biyaya po ay libre. Ang grace, ang salvation, libre. Yan po ay biyaya, hindi mo na kailangang pagtrabahuhan, kailangan mo na lamang tanggapin. Yun namang mabuting gawa, ito ay bunga ng grace. Hindi ka naman po, ito po yung napag-usapan natin last time na righteousness by faith and righteous living. Hindi ka naman puro faith lang at wala ka namang mabuting gawa. Yung mabuting gawa, ito po ay bungo ng iyong grace na naranasan na ikaw ay pinatawad ng ating Panginoon. Amen? Ang righteousness ay regalo, hindi gantimpala. Ang regalo po ay tinatanggap lamang, ito po ay hindi na pinaghihirapan. Kung ang gantimpala ng righteousness ay wala pong maliligtas. Pero dahil ito po ay regalo, kahit sino pwedeng tumanggap. Ang grace, ang biyaya ng Panginoon, ang kaligtasan, ito po ay regalo. Ang pagpapatawad ng Panginoon, ito po ay regalo. Kailangan mo lang mag-humble sa harapan ng Lord at tanggapin yung kanyang biyaya. Ngayon, yung kaligtasan po kasi ay ibinigay ng Panginoon ng libre. Pero it cost Him a lot. Ayan. Pastor, pwede bang ako'y gumawa na lang mabuti para ako na lang yung magbayad? Hindi mo kayang bayaran. Huwag ka nang magkuha. Hindi kaya talaga. Dahil sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit sino. Kaya kailangan ang magbayad ay yung isang matuwid, yung walang kasalanan. At ano po yung proof na tinanggap yung payment na ginawa ni Jesus? Si Jesus po ay buhay ngayon, nananatili siyang buhay. Amen?
Kung si Jesus po ay hindi nabuhay, yung payment niyang ginawa, hindi po inaccept ng Diyos. Pero after 3 days, nabuhay po si Jesus. Ibig sabihin, inaccept ng ating Ama sa Langit yung kabayarang ginawa ni Jesus. Kaya ang gagawin mo na lamang ay tatanggapin mo na lamang yung grace na ibinibigay ng Panginoon na ang sino mang sumasampalataya ay maliligtas sa ating Panginoong Jesus. At nagsasabing, I am the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through me. Hindi ka pwedeng pumunta sa langit na may sarili kang daan. Ang dadaanan mo lamang talaga ay si Jesus lang. Wala na pong iba. Amen? Amen. So, ang sabi po din sa Ephesians 2:8 hanggang 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa iyong mga sarili. Hindi ito bunga ng iyong gawa, kaya't walang ipagmamalaki ang sinuman. Minsan po nag-uusap si Pride at saka si Grace. Sabi po ni Pride, I deserve it. Deserve ko ito? Yun ang sabi ni Pride. Deserve ko ito, ang galing ko eh. Pero ang sabi po ni Grace, I will give it anyway. Ayan. Ang sabi po ni Grace, ibibigay ko naman ito. Amen? So piliin po natin yung grace ng Panginoon. Amen? Sige, palakpakan po natin ng Panginoon. Sa next slide po ay napakaganda po nito. Sa 2 Corinthians 5:12, sabi dito, hindi nagkasala si Kristo. Ito po yung sinasabi ko kanina. Ngunit, alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang ang nakikipag-isa sa atin sa Kanya ay maging matuwid tayo. Ulit po. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang ang pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So every time na tayo ay nag-humble sa Panginoon tulad ng tax collector, Lord, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Nagkakaroon po ng divine exchange. Ano po yung exchange? Yung kasalanan natin kinukuha ni Jesus at yung righteousness ni Jesus, yun yung ibinibigay sa ating mga buhay. Biyaya talaga. Ay hindi mo na kailangan pagtrabahuhan. Amen? So wag po nating ipagmamalaki po yung ating kabanalan. Ibalik po natin lagi sa Diyos yung papuri. Mamuhay lagi tayo na nagpapasalamat dahil si Kristo po yung pinagmumula ng ating righteousness. Amen? Amen. Ito po, next slide po natin. Sabi po ni Jerry Bridges, ayan, your worst day are never too bad that you are beyond the reach of God's grace. Your best days are never too good that you are beyond the need of God's grace. Hindi ko maintindihan. Teacher, ayan. Kahit daw po gaano kasama ang ating araw o gaano kasama yung ating pagkakamali, hindi kailanman lalayo ang biyaya ng Diyos. Kahit naman gaano kaganda o kabuti o kaayos yung ating sitwasyon, kailangan mo pa rin ang biyaya ng Diyos. Ang simpleng explanation po nito, sa panahon na tayo ay nagkakasala o nadadapa, ang grace ng Diyos ay para patawarin tayo. Pero kahit mabait tayo o maraming mabuting ginawa, hindi ibig sabihin na hindi natin kailangan ang Diyos. Lahat po tayo ay umaasa sa grace ng Diyos araw-araw, hindi sa ating mabubuting gawa. Kailangan po natin ang biyaya ng Diyos. Tayo pong lahat, walang exempted. Sabi ko nga kanina, ikaw ba yung nandun sa Pariseo? Ikaw ba yung tax collector? Good yung tax collector, nagpakumbaba. Pero neither of the two, kailangan po nila, kailangan natin ang biyaya ng Diyos. So kung meron pa mang pagmamataas sa ating mga buhay, alisin na po natin, isuko po natin ito sa ating Panginoon. Amen? Ano po bang talagang pwedeng ipagmalaki natin? Ay saglit lang naman, kayang kuhanin ng Lord yung ating hininga. Ayan yung ating hiningang hangin. Ay sino bang may-ari niyan? Hindi mo pwedeng sabihin, ang lakas ko ngayon, kaya ako nagtatrabaho ay kasi, ay paano kung biglang kunin ng Lord yung hangin? Wala. Ayan, kaya kailangan po nating piliin ang grace every day. Sabi po sa 1 Peter 5:5,
Clothe yourselves with humility towards one another. So kung tayo po ay nakakaranas ng grace, dapat ito pong grace na ito ay dumadaloy din sa iba. Kailangan po ito yung pinapumuhay natin everyday. Paano? Kailangan po lagi tayo nagpray with humility, for humility. Humingi sa Diyos ng pusong nagpapakumbaba araw-araw. Extend grace to others. Ayan. Next slide. Extend grace to others. So matuto po tayo magpatawad at magpakita ng biyaya sa iba. Hindi naman pwedeng ikaw ay pinatawad, hindi ka naman nagbibigay ng grace sa ibang tao. Yan. Serve others first. So kailangan tayo po ay naglilingkod. Unahin natin ang pagtulong at pagmamahal sa ating kapwa. At stay with the Word. Manatili po tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Amen? So kailangan po nating ipamuhay lagi yung grace. At wag po nating kakailimutan yung humility. Mag-humble lagi sa harapan ng ating Panginoon. Ang conclusion na po natin, ang pride po ay nagtutulak sa ating umasa sa sarili. Ngunit ang grace ng Diyos ay para sa mga pusong nagpapakumbaba. Amen? So tulad po ng maniningol ng buwis, naliligtas tayo hindi dahil sa gawa natin, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya mamuhay po tayo na may humility, umasa kay Kristo araw-araw. Amen? So meron po ba tayong nakuha? Again, this is basic, pero kailangan po natin ito. Pag na-miss po natin yan, eternity po ang pinag-uusapan dito. Eternity. Kung tayo po ay hindi mag-humble sa harapan ng Panginoon, ang pinag-uusapan po dito ay eternity. Again, hindi makakapasok sa langit ang hindi nagpapakumbaba. Kapag sinabi mo sa Lord, ang galing ko, akong bahala sa aking sarili, wala akong pakalam sa iyo, hindi ka makakapunta sa langit. Pero kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, kahit tayo ay tulad ng tax collector, makasalanan, hindi maganda yung reputation, pero inaamin, Panginoon, patawarin niyo po ako. Again, ang sabi ng Panginoon, ang tax collector yung pinatawad at rumanas ng kapatawaran. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo this morning. Gusto ko pong ma-realize natin yung so much grace na mayroon pong ibinigay. Kung si Jesus po ay hindi bumaba dito at hindi niya binayaran yung ating mga kasalanan, lahat po tayo ay papunta sa kapahamakan. So can you imagine na, kaya po, alam niyo po ba, meron po yung kayong nakikita sa mga post sa Facebook na minsan kapag yung isang tao ay namatay, sinasabi nila at nagkasakit, sinasabi nila, no more pain. Di ba ganon? No more pain na. Pero, kapag hindi po natin tinanggap si Jesus yung kanyang biyaya, hindi po totoo yung no more pain. Tuloy-tuloy yung pain. 1 billion trillion years, ni single drop of water, hindi mo matitikman sa sobrang init. At yun po yung binayaran ni Jesus. Yun po yung grace. Yan yung kanyang biyaya. Ang kailangan mo lamang gawin, magpakumbaba ka. At Lord, salamat po sa so much grace na ipinaparanas mo sa aking buhay. Ang sabi po ng John 10:10, ang magnanakaw na parito upang pumatay, magwasak at magnakaw. Pero ang sabi ni Jesus, napunta ako dito, napunta ako upang kayo magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya, isang buhay na masagana. Meron ka ng buhay na magkadun sa langit, meron ka pang isang buhay na kasiyasiya dito sa lupa. Kaya patuloy nating tanggapin yung biyaya, yung grace ng ating Panginoon yan. Pwede po bang awitan natin ng Panginoon this morning? And patuloy nating i-realize how good our God. Napakabuti ng Panginoon. Sobrang minahal ka ng Panginoon. Sobrang minahal kayo ng ating Panginoon. Sobrang minahal tayo ng ating Diyos. Ako nang di kayang tumpasan, Suktulan ito. Suktulang biyaya. Sa aking Suktulang biyaya. Come on. Lift up your hands. Ako nang di Ang pagtataas mo ng kamay tumpasan, ay simbolo ng iyong humility. Oh Diyos, Pag-amin na Lord, hindi ko kaya. Kailangan kita sa aking buhay. Na kahit minsan di na pahiran na kabanalan, kalwalhati
sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na Ngayon, mas pasalamatan mo, Lord. malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, I-appreciate mo naman yung grace ng Lord. salamat sa Pwede bang i-appreciate naman natin yung grace ng Lord this Labiya, morning? O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos Thank you, ng Jesus. pag-ibig na Thank you, Jesus. malawak Thank you, Lord. kaysa So much, aking so much mga grace. Thank you. pagkakasala. Our word is not enough, O God. buhay Thank you. ko. Salamat sa sukdulang biyay, O Diyos ng katarungan. Kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas Lord, kailangan ka po namin. kaysa Kailangan ka namin, Lord. mga Kailangan ka namin sa aming buhay. pagkakasala. Hindi namin kaya, Panginoon, sa aming sarili. Sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Tayo po ay lalapit this morning sa Lord. Isa-isa, kanya-kanya. Hindi ko po kayo kilala. And ang gagawin natin ay mag-humble tayo sa ating Panginoon this morning. At anumang pride, anumang pagmamataas, isuko natin ito completely sa Lord. Sabihin po natin, Panginoon, marami pong salamat. Nagpapakumbaba po ako this morning. Inaamin ko pong ako'y makasalanan. Kailangan ko po ang inyong kapatawaran. Kailangan po kita sa aking buhay. Ano man po, Panginoon, ng pride, pagmamayabang sa aking buhay, gaano man ito kalaki o kaliit, Lord, pwede po bang alisin nyo na po ito sa aking buhay completely, Lord? Lord, less of us, O God. Less of us, Lord. Less of us, Lord, and more of you. Less of ourselves, Lord, more of you sa aming mga buhay. Less of us, Lord, and more of you sa aming mga buhay. Alisin niyo pong lahat ng pagmamayabang sa aming mga buhay. And Lord, this morning, we humble ourselves before you. Lord, kailangan ka po namin. Kailangan po namin ng inyong grace. Kailangan po namin ng inyong biyaya every day ng aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Samahan niyo po kami. Patuloy kaming lalakad, Panginoon, na sumusunod at patuloy na nagpapakumbaba, patuloy na gumagawa ng mabuti dahil naunawaan namin yung grace na kailangan namin gumawa ng mabuti. Hindi yung mabuti lamang pero walang grace. Lord, maraming salamat. I bless niyo po yung bawat isa. Salamat po sa iyong mga salitang nahayag this morning. Salamat po, Panginoon, at alam po namin na kayo po ang Diyos na nagbabago ng puso.
Kayo po ang Diyos na nagbabago ng buhay. Ang banal na Espiritu ay nasa aming mga buhay. Kaya ang bunga nito, Lord, patuloy naming mararanasan. Salamat po, Panginoon. Lord, we thank you. Inaangkin namin ang katagumpayan sa aming mga buhay. Habang lahat ng papuri, pasasalamat, Panginoon, tanging sa inyo po lamang all the worship, all the adoration, all the glory, Panginoon, ay laging babalik po lamang sa inyo, Ama. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen, Amen.